Alright, hello everyone. Ang title ng lecture ko is on the supernatural influences of the psyche. Obviously, title pa lang, alam nyo nasan ko to ilalagay, under to ng supernatural psychology playlist. Actually, itong lecture ko na to, it's based on my lecture before, siguro a year ago, entitled Introduction to Supernatural Psychology, wherein pinakilala ko dito kung ano ba yung supernatural psychology. Marami ako mga messages na natanggap. Sabi nila, magbigay pa raw ako ng isang lecture na mas maraming examples kung papaano ba yung mga supernatural influences na nag-e-exist sa mundo nakaka-apekto sa psyche natin. So, ginawa ko tong lecture na to, no? So, para to sa mga nag-message sa akin based on this lecture. Kaya rin sa mga hindi pa nakakapanood dyan, baka naman, kung may oras kayo, kung meron kayong free time, bago kayo pumasok sa work, panoorin nyo muna tong lecture ko sa Introduction to Supernatural Psychology. But anyway, for those of you na hindi nakapanood, daanan ko na lang din ng mabilis kung ano yung mga sinabi ko dito, dinefine ko dyan kung ano yung supernatural psychology. So, supernatural psychology is a field of knowledge that tries to understand the psyche. Yan yung pinaka-goal ng supernatural psych, intindihin ang psyche. So kung gusto mong maintindihan yung sarili mo, gusto mong maintindihan yung kapitbahay mo, yung nanay mo, yung kaibigan mong ayaw magbayad ng utang, pwede mong pag-aralan yung supernatural psychology to make sense why are they like that. So the question is, anong pinagkaiba ng supernatural psychology from mainstream psychology na pinag-aaralan ngayon in different universities? Ang pinagkaiba ng supernatural psychology is, meron siyang sinasamang factors na hindi sinasama ng mainstream psychology ngayon. At ano yung factor na yon? As you can see in this slide, yung spiritual factors. Kasi ang mainstream psychology, focus lang sila sa earthly factors. Iniintindi lang nila yung psyche using the method of science, also known as, altogether, yung mga first year dyan, scientific method. So dito sa mainstream psychology, gumagamit lang sila ng scientific method para pag-aralan yung psyche. Ang supernatural psychology mas broad, mas hindi siya narrow. Open siya sa paggamit o sa pag-aaral ng mga spiritual factors na nakakaapekto sa psyche natin. At ano ang method na ginagamit para pag-aralan yung mga spiritual factors na yan, yung tinatawag na divine revelation. Kasi hindi mo pwedeng pag-aralan yung mga spiritual factors using the methods of science. And the reason is, science is created. The scientific method is done para pag-aralan yung mga bagay na concrete, mga material, nakikita ng five senses mo. Spiritual factors to eh. Hindi mo kayang pag-aralan yung mga spiritual factors using the methods of science. After all, science is created to study material things. Kaya ang ginagamit sa spiritual factors para mapag-aralan natin yung mga yan, paano ang mga spiritual factors na kakaapekto sa psyche natin, gagamit tayo ng divine revelation via God's Word, also known as the Bible. Di tumaas na naman ng mga blood pressure ng mga hardcore scientists dyan kasi nagsabi na naman ako ng Bible in understanding the psyche. No? But let me continue. Ano yung mga specific factors under earthly factors or under science na pinag-aaralan para maintindihan why the psyche behaves the way it does? For example, focus lang sila sa brain, hormones, neurotransmitter, grupo, culture. Mga earthly factors yan eh. Yan yung mga reason kung bakit masama ugali ng katabi mo. Bakit hindi ka naman dating naninigarilyo, ngayon naninigarilyo ka na. Bakit yung pamangkin mo dati hindi nagmumura, ngayon nagmumura na. Bakit maraming kabataan ngayon depressed, may anxiety, addict sa sex. Bakit? Ang sasabihin ng mainstream psychology, because of earthly factors. Brain, hormones, neurotransmitters. Yung mga barkada kasi nila, kulang siguro sa pangaral yung mga magulang, and of course, the current culture that we have right now, yun yung nai-internalize nilang kultura. Very earthly, very worldly. Pero sa supernatural psychology, it goes beyond that. Hindi sapat. Everybody say hindi sapat. In English, inadequate. Kulang yung mag-focus ka dito in understanding the psyche, dapat may isasama ka pang ibang variables para mas maintindihan mo kung bakit ganyan yung psyche mo.
Yun na yung tinatawag na spiritual factors, which include, syempre number 1 dyan, si God, demons, temptation, kaka-lecture ko lang dyan, sana pinanood nyo, sin, grace. Diba? Mga ano to itong mga entities na to, itong mga words na to, comes from the supernatural world. At ang assumption ng supernatural psychology, itong mga spiritual factors na yan, meron niyang epekto sa psyche natin. Bakit ka ganyan mag-isip? Bakit ganyan yung mga emotions mo? Bakit ganyan yung mga ginagawa mo? Bakit ka hindi nagbabayad ng utang? Bakit laging sex iniisip mo? Bakit hindi mo makontrol yung galit mo? Bakit parang gusto mong pumatay ng tao? Ang sasabihin ng supernatural psychology, may possibility na kaya ka ganon, may epekto sa'yo itong mga spiritual factors na to, in addition to the earthly factors. So, hindi naman dinideny ng supernatural psychology yung earthly factors. Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-research nyo sa laboratory. Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-multiple regression nyo. Okay lang yon. Pero ang sinasabi ng field, hindi sapat na puro ka lang earthly factors. But every time I teach this, lagi pa rin may magtatanong ng mga hardcore scientists. Bakit ba kasi pinag-aaksayan pa ng panahon yung mga spiritual factors na yan? Bakit hindi na lang mag-focus doon sa earthly factors? Scrap out. Itapon na natin yung spiritual factors. Focus lang tayo sa earthly factors. Mag-scientific method lang tayo ng mag-scientific method. May mga scientists, may mga psychologists ganyan ang attitude. At marami yan sa mga different universities na mahilig talaga mag-research. At yung research method nila, gusto nila purely science lang. So, sinagot ko rin yung question na yan sa lecture na to, na again, sana naman, kung may time kayo, panoorin nyo. So, let me quickly answer that question, no? Bakit kailangan pang isama yung spiritual factors in understanding the psyche? Number 1, kasi may kinalaman yan sa object of study in psychology. Bakit kinakailangan isama ang spiritual factors? Because psyche in itself is a spiritual factor. Tama ba? Does that make sense? Paulit-ulit to, mga first year students dyan. Ano ang root word ng psychology? Psyche, which means spirit. So, i-define mo ano yung psychology? The scientific study of the spirit. Yung word na spirit in itself, it is a spiritual entity. No wonder, kailangan mong pag-aralan yung mga spiritual factors kung ang pinag-aaralan mo is spiritual in nature. Duh! Di ba? Ganong level sana nakikita nyo yun. And number 2, I hope you realize na given the nature of the psyche, which is spiritual, limitado lang yung pwede mong ma-discover tungkol sa psyche kung puro ka lang scientific method. Because if you study the history of the scientific method, ulitin ko lang, ginawa naman yan para pag-aralan yung mga konkretong mga bagay. Tulad ng bato, tulad ng chemicals, tulad ng mga halaman, mga hayop. Lahat ng bagay na nakikita ng 5 senses natin dito sa mundo, pwede nating pag-aralan through the scientific method. Yun yung reason ba't ginawa yung scientific method, to understand the physical world. Yun nga yung problema. Going back to number 1, yung psyche, hindi naman siya product of the physical world Spiritual entity yan. So malaki ang problema mo kapag ililimit mo lang yung sarili mo sa scientific method in understanding the psyche. Pero sa mainstream psychology, yan yung ginagawa ng maraming mga psychologists. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan, pero marami yan sa mga universities. Ito yung mga deads na dead sa scientific method. Believe na believe sila sa scientific method that they want to deny is spiritual factors in understanding the psyche that they claim to study. And I hope you see the contradiction in that. Diba? Ang pinag-aaralan mo spiritual. Tapos sasabihin mo, hindi totoo ang spiritual factors. Good luck na lang kung ano ang mga sasabihin niyan tungkol sa psyche. For sure, mali-mali, kulang-kulang. Ang tawag sa ganong attitude, i-add ko lang, is scientism. Ginawa mo ng religion yung science. Naniniwala ka na lahat ng bagay dapat mapatunayan ng science. Hindi ka maniniwala sa isang statement hanggat walang ebidensya galing sa mga journal articles na gumawa ng scientific method. Kapag ganyan ang attitude mo sa reality, everything must be confirmed by science, scientism ang kumakain sa pag-iisip mo, which is not good. Although the world appears to be physical,
hindi mo pwedeng i-deny na maraming mga spiritual factors always at play, influencing anong nangyayari sa mga physical entities. Gagawan ko na lang ng ibang lecture yan. So anyway, going back to supernatural psychology, ito yung framework na pinopromote ng supernatural psychology. Meron kang psyche, nakapaligid sa psyche mo yung iba't ibang mga supernatural forces, supernatural influences, yun ngayon yung nakaka-epekto kung bakit ka ganyan mag-isip. Kung bakit yan yung mga nafe-feel mo. At kung bakit yan yung mga pinaggagawa mo sa buhay. Merong mga supernatural influences dyan. Tulad ng mga sumusunod. Inelaborate ko na dito, no? We have, of course, God. I-zoom in natin. We have God right here. Angels, demons, watchers. Gagawan ko ng ibang lecture to. Yung watchers na yan, ano ba yan? We have our sinful nature and sin in itself. Kakagawa ko lang din ng lecture sa sin, no? Sana naman panoorin nyo yung psychotheology of sin and explain ko doon kung ano yung mga effect ng sin sa psyche natin. Basta ang bottom line lang, ito yung nangyayari sa atin everyday. Kaya ka ganyan mag-isip, kaya ganyan yung mga nafe-feel mo, lagi kang galit, kaya ganyan yung mga pinaggagawa mo, hindi mo ma-overcome yung bisyo mo, most likely, may mga supernatural influences yung psyche mo, kaya ka ganyan. So dito na ngayon papasok yung request ng marami. Can you please give us examples, no? Kung ano ba yung mga supernatural influences na yan and how they affect thinking, feeling, and actions. O ito na yon. Based on the Bible, marami tayong mga examples sa pwedeng i-cite na mga characters in the Bible na yung thinking nila, emotions nila, actions nila na impluwensyahan ng mga supernatural forces. And I believe this is still happening today. After all, the Bible is the 100% accurate in terms of describing to us what reality is. And the reality is, may mga supernatural forces out there that affects us every day. Okay? For example, maganda tong Deuteronomy 7:23. I-zoom in natin. Ready? I-zoom in natin. Sabi dito, "But the Lord, your God, will give them over to you and throw them into great," everybody read, "confusion until they are destroyed." Ang konteksto nito, nangangako si Lord sa mga Israelites na mananalo sila sa isang laban. May gegerahin sila dito. So, kinonsult ng mga elders si Lord kung mananalo ba sila at sabi ni Lord, "Go. Lumaban kayo, tutulungan ko kayo." Pero look at how God helps the Israelites by influencing something psychological to their enemies, which is magbibigay siya ng confusion. Siyempre, pag nakikipaggera ka, dapat malinaw yung pag-iisip mo because war is a very strategic thing. Do you agree? Kaya yung mga commanders mo, yung mga bossing sa gera, dapat magaling mag-isip, magaling mag-strategize because wars are very cognitive. Yun nga yung sinabi ni Lord. Paano niya tutulungan yung mga Israelites, guguluhin niya yung cognition ng mga kalaban nila. And true enough, if you continue reading this story, nanalo nga yung mga Israelites. Kasi nung naglaban na sila, Israelites versus their enemies, yung enemies nila walang strategy. Nagkagulo-gulo kung ano yung gagawin, kaya nanalo yung mga Israelites over them. This is a good example how something supernatural, who is God in this passage, influenced something psychological such as cognition. Another example would be dito sa Psalm 119. Anong sabi ng psalmist dito? "Give me altogether with understanding, that I may obey your law and follow it with all my heart." Humihingi siya ng isang cognitive outcome which is understanding. Humihingi siya ng talino. Humihingi siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Which means, yung psalmist dito, yung nagsasalita dito, alam niya that God has the ability to influence people's cognition. If He can bring confusion here, sa Deuteronomy, kabaliktaran naman, He can bring understanding here in Psalm. Diba? So, a supernatural being who is God is capable of influencing us cognitively sa positive way
pwede rin namang sa negative way. Positive way, kapag nagbibigay siya ng understanding. Negative way, kapag nagbibigay siya ng confusion. O, diba? Another passage would be, eto, sa Exodus. Balik tayo sa Exodus. Now go, I will help you as you speak, and I will teach you what to say. O, diba? Parang inline din yan dito sa prayer ng psalmist. Humihingi yung psalmist dito ng cognitive ability. Dito hindi na kailangan hingin kasi si Moses to Palusot ng palusot si Moses na wag na lang siya yung kakausap kay Pharaoh, hindi raw kasi siyang magaling magsalita. But God responded, wag ka nang mag-alala. Wag mo nang isipin kung anong sasabihin mo kay Pharaoh kasi ako ang maglalagay ng mga words sa bibig mo. I will help you as you speak. Ibig sabihin, pagpunta ni Moses kay Pharaoh, ang pinapangako ni Lord, tutulungan niya si Moses cognitively. Maglalagay ako ng mga words na sasabihin mo. Akong bahala, huwag mo nang isipin. Huwag ka nang mag-workshop ng public speaking. Ako ang bahala sa'yo because God is a God who can control cognitive processes. Diba? Tatlo na yung examples ko under thinking. How about emotions? How can supernatural influences affect our emotions? Punta tayo dito sa 1 Samuel. The next day, the spirit of distress. Let me repeat that. Spirit of distress sent from God came upon Saul. Kasi si Saul dito, unti-unti tumitigas ang ulo against the Lord. So, may mga decision siya na hindi nagustuhan ni Lord. So, ang nangyari, nawala yung favor ni Lord kay Saul. Pinapasok tuloy si Saul ng spirit of distress. At dahil dyan, nawala yung peace of mind ni Saul, ni King Saul. Kinakain siya ng insecurity niya dito, kinakain siya ng inggit niya dito kay David. Yun yung spirit of distress. So si Saul, lagi siyang balisa, lagi siyang anxious. Kaya nga tinawag si David Si David, magaling kasi siyang mag-play ng musical instrument and for some reason, kapag si Saul naririnig niya si David na nagpe-play ng musical instrument, nawawala, nare-relax siya, humihina yung impluensya ng spirit of distress. So I will no longer dig deeper into this passage. Gagawan ko ng ibang lecture yan. Pero ang point lang dito, could it be, given this passage, it's possible na kaya ka nakakaramdam ng iba't ibang mga negative emotions such as distress, anxiety, paranoia, baka kasi merong isang spiritual being who is making you feel that. That's one way to look at our emotions. Another example would be, balik tayo sa Old Testament. And I will harden Pharaoh's heart. Gagawin niyang manhid yung heart ni Pharaoh. Sino nagsabi niyan? Si Lord. Hardening Pharaoh's heart is an emotional thing, and the cause of that is something supernatural. Who is doing that? God is doing that. Wag na lang muna natin pag-usapan yung question dito. Why is God doing that? Bakit niya ginagawang manhid yung tao? Sa ibang lecture ko sasabihin yan. Ang point ko lang dito, something supernatural. Someone who is supernatural can influence your psyche such as your feelings. Naging manhid si Pharaoh dito because of a supernatural reason who is God. Diba? Kaya nga again, I go back to my question, could it be that in our everyday life, marami tayong mga emotions na nararamdaman, hindi natin maintindihan kung bakit, we don't know where it's coming from, yun pala, impluensya ng isang supernatural being. I think that's very possible. How about behaviors? Ano yung mga examples na yung mga supernatural forces pwedeng may epekto sa mga pinaggagawa mo? For example, in the book of John, and when Judas had taken the morsel, what happened? Altogether read, i-zoom in natin, Satan, who is a supernatural being, entered into him. And Jesus said, syempre si Jesus alam na nangyari because Jesus can see the supernatural world. After all, he created the supernatural world. Then Jesus said to Judas, what you are about to do, do quickly. So anong assumption dyan? Nung pumasok si Satan kay Judas, alam ni Jesus na si Satan i-impluensyahan niya yung behavior ni Judas. Which is what? We know na dahil dyan, Judas will betray Jesus.
Pupunta si Judas sa mga religious leaders, sasabihin niya kung nasan si Jesus para mahuli. Does that make sense? So yun yung assumption dito. A supernatural being can enter you and influence the things that you do. Another example would be this one, sa Acts. Then Peter said, Ananias, how is it that altogether with Satan, another supernatural being, di ba? Satan dito, Satan din dito, has filled your heart to lie to the Holy Spirit and withhold some of the proceeds from the land. So, yung spiritual being who is called Satan affected, may impluensya sa behavior ni Ananias. Dalawa. Una, nagsinungaling siya. May kakilala ka bang sinungaling? Kapitbahay mo ba sinungaling? Asawa mo ba sinungaling? Okay? Could it be, kaya sila sinungaling, may spiritual being na nagtutulak sa kanila para magsinungaling. Number 2, ang isa pang effect ni Satan sa behavior ni Ananias, nagnakaw siya. Yan yung storya dito nagnakaw siya ng mga proceeds, mga pera, mga resources na dapat binibigay niya sa simbahan, binubulsa niya. May kakilala ka ba magnanakaw? 'Di ba? Sa macro level, i-apply mo to sa macro perspective, could it be na kaya may corruption sa Pilipinas, kaya marami mga leaders corrupt? Could it be, marami sa mga leaders na yan, pinasukan ng mga supernatural beings, kaya nila kayang gawin yun. Kaya kahit bilyon yung binubulsa nila, hindi sila nagigilty. Kasi may supernatural beings na nag-empower sa kanila to do such evil things. O, diba? Using that lens, it makes a lot of sense. Diba? Kumpara mo naman kung scientific method mo lang yan, I don't think mariresolve yan. Okay? How about another example? Syempre, babalik tayo sa Genesis. Kasi dyan unang nangyari na yung isang supernatural being nagkaroon ng influence sa behavior natin, yung nangyari kay Adam and Eve. And the serpent said to the woman, yung serpent dito kasi, supernatural being. Huwag niyo iisipin na yung serpent, literal na ahas na nagsasalita. Okay? Nagkaroon lang ng mga maling translations in the past versions of the Bible, kaya ginagamit yung term na serpent, pero hindi talaga serpent ang tamang term dyan. It is supposed to be an enemy of God who is spiritual in nature. Gagawan ko na ng ibang lecture yan. Okay? But anyway, a spiritual being who hates God, ang point dito, inimpluwensyahan yung mga tao dito to do something that God does not want them to do, which is to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So, ganoon na naman yung principle dyan. Yung spiritual being na to, nagkaroon ng impluensya sa behavior ng tao. Gets nyo? Kaya nga, in connection to behavior, or in connection to all the things that I've said, natanong nyo na ba to in your everyday life? Nakabasa na ba kayo ng balita? Usually, yung balita tungkol sa krimen. Merong karumal-dumal na ginawa sa isang tao, and then you ask yourself, paano nila nagagawa yun? Ano ba yung iniisip nila? Bakit nila nagawa yung mga bagay-bagay na yan? Now, if you use this model, na may mga supernatural beings that can continuously affect what we think, what we feel, what we do, now it makes more sense kung bakit nakakakita tayo ng mga ganyang balita. Lalo na yung mga karumal-dumal. 'Di ba? Guro, patay, sa 37 beses na saksak ng mister sa loob mismo ng paaralan sa Las Piñas. 'Di ba? Kung makakakita ka niyan, bakit? Saan ka nang gagaling? Paano mo na kayang gawin yan? 8 anyos na estudyante, sinaksak ng teacher. Bakit mo ginawa yun? Anong iniisip mo? Can we just all agree na itong mga balitang to, itong mga behaviors na to, this is not natural? Please lang, mag-agree naman kayo sa akin. Hindi yan natural. Na 37 beses mong saksakin ng isang tao. Hindi natural na yung 8 anyos na estudyante, saksakin mo. So if it's not natural, therefore, could it be that the reason is, altogether, supernatural? Diba? Ito pa, isa pa tong balitang to. I think this is so fresh.
Wala pang isang buwan yata nung nangyari to, dalagitang estudyante na binaril sa loob ng paaralan ng XBF pumanaw na. At yung bumaril sa kanyang XBF niya, nagbaril din sa sarili if I'm not mistaken. I'm not sure, no? Update nyo na lang ako, namatay na rin ba? I don't know. Pero yung mga ganyang behaviors, would you agree, this is not natural? It's not. If it's not natural, could it be that something supernatural here is at work? Kaya nakakaya ng tao gawin yung mga yan kasi may mga supernatural influences. Kaya nga ang point ko rin, kaya ko to sinasabi, itong mga examples na to, it's to show you na itong framework na to, hindi lang ito totoo sa Bible. Kasi for sure marami na naman nakataas ang kilay dyan eh. Diba? Yung mga examples mo naman sa Bible lang nangyayari yan. Kasi yung mga examples mo naman, puro Bible verse, puro Bible verse. Kaya ako nagbigay ng mga ganitong examples na pang-araw-araw nangyayari sa balita. Nood ka ng 24 oras, nood ka ng iba't ibang mga news every day. Meron ka maririnig ng mga ganyang balita. So ang point ko lang dito, this framework is not only happening in the Bible, it's happening in our everyday life. And in fact, I don't see any distinction between the Bible and everyday life because Bible is everyday life. Do you agree? Agree ba kayo doon? Ang Bible ang pinaka 1,000% accurate in terms of explaining, describing what reality is. And the reality is, there are supernatural influences out there that continuously affect paano tayo mag-isip, ano yung mga nararamdaman natin, at ano ang mga pinaggagawa natin. Kaya nga yan yung question ko could it be na yung mga ganyang mga balita, pumapatay ng mga tao, karumal-dumal way, paano mo nagawa yan? Paano mo naisip yan? Paano mo nakakayanan gawin yan? May supernatural force involved here. Specifically, the devil. Diba? Sinabi ni Kristo yan Ano raw ang devil? He is a murderer. Yan yung pattern of behavior ng devil. Murderer. Gustong sumira. Gustong pumatay. So whenever the devil enters a psyche, anong gagawin ng devil? Ipupush niya yung psyche towards thinking patterns, emotional patterns, behavioral patterns na may kinalaman sa murder. Diba? Guguluhin niya yung pag-iisip mo, lalagyan ka niya ng mga negative emotions, galit, inggit, puot, hanggang sa maghahalo yung thinking and feeling to influence your behavior na naksak ka na maril ka na. Sinagasaan mo na intentionally, so on and so forth. This is reality. Maliwanag. Syempre ngayon, magtatanong kayo, so what? Anong point mo? Sige na nga, pagbigyan ka na namin, Sir Howard, kawawa ka naman. Wala na lang naniniwala sa'yo. So what? Ano yung mga pwedeng applications dito if this framework is true? Na talagang may mga supernatural influences out there that affects our psyche, let me share with you applications. Number 1, kung totoo yung framework na sinasabi ko dito, dapat we include supernatural forces in our psychological explanations. Diba? I-let go na natin yung idea na sa psychology, dapat scientific method lang. Pinilit lang naman kasi nila Skinner yan ng behaviorist yan na yung psychology, para matawag tayong science like chemistry, physics, dapat i-let go na natin yung mga psychological ways natin such as free association test, such as hypnosis. Diyan nang galing yun. Sabi ko nga kanina, yung psyche, it's non-physical. It's not of this world. So, hindi enough, hindi sapat na scientific method lang yung gamitin mo in understanding the psyche. So, what do? Include supernatural forces in explaining the psyche. Bakit suicidal lang isang tao? Bakit siya depressed? Paano ba palakasin yung mental health? Bakit may mga addict? Bakit may mga corrupt government officials? Ang tagal-tagal na ang psychology, paano sinasagot yung mga questions na yan? Scientific method ng scientific method. Now, don't get me wrong. I am not anti-science. I love science. I love the scientific method. Nire-respeto ko yung method na yan. Ang sinasabi ko lang, hindi sapat na yun lang.
we have to go beyond the scientific method to really capture fully what the psyche is. And believe it or not, marami namang mga psychologists na ngayon na nare-realize na yan, na magiging sobrang limited yung psychology. Marami tayong mga knowledge na sayang na hindi natin malalaman kapag focus lang tayo sa scientific method. Kaya may mga scholars na in the field na talagang open na dapat hindi lang tayo puro scientific method. Let's also study spiritual things in understanding the spiritual psyche. Such as si Kenneth Pergament, isa sa mga scholars yan ng psychology of religion. Isa yan sa mga role models ko na scholar. Sabi niya, we are not only psychological, social, physical beings. Altogether with, ano raw tayo? We are spiritual beings. A primary motivation of human beings is a motivation for something transcendent, a motivation to experience something larger than ourselves or deeper within ourselves. And those things that are deeper, those things that transcend ourselves, hindi kayang makapture ng scientific method yan. Hindi lang puro neurons dapat, hindi lang puro brain parts dapat, hindi lang puro pamilya, puro peers lang ang may impluensya sa atin. We have to go spiritual. Number 2, we have to be open to spiritual interventions. Actually, nakakabit din sa number 1 Ano yung number 1? Magsama ka ng mga supernatural forces in understanding the psyche. Therefore, dapat yung mga interventions mo on how to make the psyche better, how to improve mental health, may kinalaman din sa spirituality. And in the field today, unti-unti nang lumalakas yung puwersa na yan. Marami ng mga scholars in the therapy field, unti-unti na re-realize nila na kulang talaga kapag yung intervention mo puro lang worldly. Cognitive behavioral ka lang ng cognitive behavioral. Diba? Puro ka lang behavioristic therapy. Dapat meron kang spiritual interventions. So, nasulat na yung mga ganitong resources. I-zoom in natin. Kung meron kayong oras, hanapin nyo itong mga books na to, basahin ninyo. 'Di ba? Ang bottom line lang dito, may mga experts na talagang nag-agree na in terms of making the psyche better, paano tulungan yung taong makawala sa depression, paano palakasin yung resilience ng mga tao, paano ba ma-overcome yung trauma, hindi uubra or hindi sapat yung mga worldly therapy lang. Dapat meron kang spiritual interventions. Gagawan ko ng ibang lecture yan. Kung ano ba yung mga spiritual interventions na yon. Meron na namang comment si Kenneth Pergament dyan. Sabi niya, if we don't pay attention to the spiritual dimension of who we are, then our work will be incomplete. Si Kenneth Pergament, ano yan yung work na sinasabi niya dito, pagiging therapist. Kasi ang trabaho ni Kenneth Pergament, clinician yan tinutulungan niya yung mga taong depressed, merong mga mental health issues. So sinasabi niya as a clinician, kung tutulungan natin yung mga tao how to overcome these mental health issues, we start here with their spiritual needs. Na itong taong kausap ko, spiritual being ito, may mga spiritual influences ito, kaya siya depressed. Kaya dapat yung mga interventions na gagawin ko will hit those spiritual reasons of his or her depression, anxiety, addiction, whatever. Kapag stay ka lang sa mga worldly explanations, turukan lang kita ng antidepressant, inumin mo lang tong gamot na to, o mag-exercise ka lang dyan, magpa-araw ka from Monday to Wednesday, your work will be incomplete. Take note sinabi niya incomplete, at yan din yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing masama antidepressant. Hindi ko sinasabing masama yung mag-exercise. Ang sinasabi ko, incomplete. Hindi sapat. Kulang. Dagdagan mo ng pinaka-importanting intervention, which is spiritual intervention. Bakit? After all, we are spiritual beings ourselves. Alright? O ito, kung meron kayong time, ito yung isang article na pwede nyong basahin that supports that view. No? In this article, pinapakita na kapag yung intervention mo sa pagtulong sa mga taong may mental health issue is spiritual in nature, mas mataas ang success rate compared to focus ka lang sa mga worldly therapy.
Kaya unti-unti, as I mentioned, lumalakas ang puwersa ng mga clinicians na nag-i-integrate ng mga spiritual interventions into their clinical practices. Kasi nga, based on this article, talagang effective. And I'm not surprised. Why would it be effective? Kasi ganyan naman talaga dapat yung intervention. Spiritual in nature. After all, yung mga tao na nag-undergo ng intervention are spiritual beings. And last one, number 3. We have to increase our understanding of the supernatural realm. Papataasin ko yung mga kilay nyo. Papataasin ko yung mga blood pressure nyo, lalo na yung mga mahihilig sa hardcore science dyan. Kung psych major ka, kung psychology professional ka, kung psychology practitioner ka, nagbibigay ka ng therapy sa mga tao to help them with their mental health issues, guess what? Isa sa mga foundational skills mo, magaling ka, meron kang understanding of the supernatural realm. Naintindihan mo yung mga supernatural entities, how they affect our everyday thinking, emotions, and actions. I-let go mo na yung scientism mo, na dapat puro journal articles lang, na dapat pinapatunayan ng multiple regression yung therapy mo, na i-apply mo. Let go of that. Science is not enough. Kaya ako naglagay ng mukha ng demonyo dito, I think the devil is using scientism to further destroy the human psyche. Gagawin ko ng isang lecture yan. Meron na akong draft. How science can be a spiritual warfare. Ginagamit ng demonyo yan para sirain ang tao. At marami ng biktima nito, lalong-lalo na sa mga universities. Lalong-lalo na sa mga conferences ng psychology. Marami ganyan mag-isip. Anyway, abangan niyo yung lecture ko dyan. So going back here, how do you increase your understanding of the spiritual realm? Paano mo pataasin yung spiritual intelligence mo? There's no other way. There's no other better way but to read God's Word. Kasi yung Bible, yan talaga yung pinaka-accurate in terms of explaining the supernatural reality, the supernatural realm, the supernatural being. You need to read more and more of God's Word. Very quickly, anong mga benefits niyan pag binasa mo yung God's Word? Gaganda yung pag-intindi mo sa supernatural reality na pwede mong i-integrate sa psychology and later on sa interventions that you're gonna give your clients. The Bible is the manual of the human psyche. Ako naniniwala dyan. If there is one book in the world that talks about the psyche, and it's very accurate, 1,000% accuracy, it is the Bible. You know why? Ask me why. Because the author of the Bible happens to be the creator of the psyche. Tama ba? Kaya nga niya sinulat yung Bible. One of the reasons is to educate us. What is the psyche? Paano ba natin dapat tratuhin yung psyche natin? Ano ba yung kailangan ng psyche natin? It's all in God's Word. And of course, number 3, the Bible satisfies your spiritual needs. The more you read God's Word, pagkain ng kaluluwa natin yan. Gaganda ang well-being mo the more you read God's Word. Marami mga studies dyan, gagawan ko ng lecture yan. Bottom line, if you are a psychology practitioner, if you are a student of psychology, at talagang naniniwala ka sa pinag-aaralan mo in the field, which is the psyche, you really have to read God's Word. Isa yan sa mga, sa mga foundational skills na dapat mong i-develop for you to be a better psych major or psychology professional. Alright, so yun lang yung maikli nating lecture on this topic. Sana marami kayong natutunan. If you have comments, questions, ilagay nyo lang dyan sa baba. I'm going to read that. Sir Howard here until the next lecture. God bless everyone. Bye-bye.